Ngayon ay itutuloy ulit natin ang usapan tungkol sa hypothesis. Okay, so may dalawang uri ng hypothesis. Una ay ang tinatawag na null hypothesis. Ang null hypothesis nagsasabi na there is no relationship between the variables. So in correlational studies, ang null hypothesis nag-state o nagsasabi na ang relationship ay absent o wala. So in experimental naman, quasi-experimental and exposed factor studies, however, ang null hypothesis ay nagsasabi na ang independent variable ay walang epekto doon sa dependent variable. Kaya ang ating palatandaan kapag nagsusulat tayo ng null hypothesis, nagsisimula ito sa sulat na there is no significant difference o kaya naman ay there is no significant relationship between the independent variable, kung ano man independent variable nyo, and the dependent variable. Or pwede natin isulat yung mga variable to measure doon sa may portion ng independent variable. Okay, sa kabilang banda naman, meron tayong tinatawag na alternative hypothesis. Okay, ang alternative hypothesis, ito naman ay tumutukoy na mayroong relationship sa pagitan ng dalawang variables. Okay, ano yung variables na yun? So similar to the null hypothesis, ang alternative hypothesis in correlational studies, it expressed na mayroong presence or existence na merong relationship ang dalawang tinutukoy na variable, yung pinagbabangga yung variable. For example, age and the height. Okay? Yun daw habang tumatanda, lalo nga bang lumiliit o lalong tumatangkad. Age and weight, habang umiidad, lalo bang bumibigat. So, kung kukuha tayo ng mga data from the respondents, from their age and their current weight, kung ilan man ang bilang ng ating respondents, okay, magkakaroon ng calculations gamit ang persons are o kaya naman ay sperm rank. Kita test natin yun. Kung ano man ang maging sagot nun, kung ano ang opting value na critical value, doon tayo magkakaroon ng conclusion kung alternative hypothesis ba ang ating isusulat as our conclusion or ang null hypothesis. So in statement, in experimental and quasi-experimental and exposed factum, the independent variable, it states that it has an effect or it has effect on the dependent variable. Okay po, once again, the usual words that you can see in your paper is the null hypothesis. Pero dahil beginner researchers kayo, may mga ilang mga panelists ay palalagay sa inyo ang null and alternative. But in the journal and other research paper, ang makikita nyo lang ay mga null hypothesis. Okay po, so ano naman ang connect ng hypothesis? May connection ang hypothesis after magkaroon ng calculation or after magkaroon ng data interpretation. So kapag kayo ay magsusulat ng isang conclusion at interpretation, discussion ng inyong results, babalik kayo at titingnan nyo muli ang laman ng inyong hypothesis. So after nyo makita ang optim value, after nyo ilagay sa isang statistical tool or apps ang inyong mga results, ang inyong mga data at nagkaroon ng results, at doon nyo malalaman kung ang tatanggapin ba nating hypothesis ay null at ang ating i-reject ay alternative hypothesis. So dahil wala pa tayo doon sa topic na yun, hanggang ito lang muna ang ituturo ko sa inyo na ang hypothesis ay may connection sa tanong na ilalagay sa statement of the problem, na ang inyong hypothesis ay may connection sa inyong pag-i-interpret ng data after nyong makalculate ang resulta ng inyong data. Okay po? Now, ang hypothesis din ay pwedeng merong direction. The direction of hypothesis point out if the variable have a negative and positive relationship. So ito yung tinatawag na non-directional hypothesis and directional hypothesis. Ang non-directional hypothesis, sinasabi dito na may relasyon ang dalawang variable pero hindi tinutukoy kung positive or negative. So for example, may relasyon ba ang study habits sa academic performance? May ugnayan. Kaya pero hindi sinabi kung positibo o negatibo. Kaya tinawag siyang non-directional hypothesis. The other one naman ay yung directional hypothesis. Sinasabi naman dito na may tiyak na direction of relationship ang dalawang variable. Kaya sinabing directional, pwedeng mas mataas o mas mababa. Okay po? So sa inyong research paper, mas madalas nating pag-uusapan ay si null and alternative hypothesis. So bakit nga ba kailangan nating malaman itong mga uri ng hypothesis? Kasi ito ang magsasabi kung may relasyon ba o may pagkakaiba ang mga ginawa niyong treatment. Kung mas okay ba si treatment A kaysa kay treatment B, kay treatment C versus treatment A and B. So ang mga yun ay kakailanganin nating aralin sa susunod pang mga araw.
Pero sa ngayon, ulitin ko, ang hypothesis nyo ay isinusulat after ng statement of the problem at kailangan nyo ma-identify at maisulat ng tama ang inyong null and alternative hypothesis. So every time na nagpapalit kayo ng statement of the problem, nagpapalit kayo ng variable to measure na isinusulat nyo sa statement of the problem, ay nagbabago din ang laman ng inyong hypothesis. Kaya once I told you that you have to change your SOP, automatic yon na kailangan nyong baguhin ang laman ng inyong hypothesis. Kung hindi naman dapat baguhin, you just have to check it out kung may nagbago ba doon sa mga pinag-usapan natin sa SOP. Kung wala naman at nag-stay naman yung variables na yun, wala kayong kailangan baguhin doon sa inyong null hypothesis. So once again, yun nalalagay lang natin ang null hypothesis at alternative hypothesis kung may tanong na is there a significant relationship or is there a significant difference doon sa inyong statement of the problem. Kung experimental research yan, gagamit tayo ng hypothesis. Pero kung ang pinili nyong research design ay descriptive, hindi tayo gagamit ng null hypothesis at hindi rin tayo gagamit ng inferential statistics. You understand? Okay, thank you.